Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Narito na ang kwentong tampok natin para sa gabing ito. Ang inyong maririnig ay hango mula sa mga totoong pangyayari. Karanasan ito ng isa nating kababayan na nagpakilalang si Yoli. Ayon sa kanya, masaya silang namumuhay noon ng kanilang pamilya sa probinsya. 3 ang kanilang anak noong mga panahong iyon at magkakasunod lamang ang kanilang mga edad. Ang kanilang panganay ay 11 anyos na, si Marie. Masipag at maalalahaning bata si Marie. Naaasahan na ito ng kanyang mga magulang pagdating sa mga gawaing bahay. Mahal na mahal din ito ang kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya nang biglaan ito magkasakit, ay dinamdam talaga nila. Ang buong akala nila noong una ay karaniwang sakit lamang ang dumapo kay Marie. Kaya kanila itong sinubukang lunasan ng mga karaniwan ding gamot, sa pag-aakalang iyon ang makapagpapagaling sa kanilang panganay na anak. Pero lumipas na ang ilang araw ay wala pa rin naging pagbabago. At napapansin pa nilang tila mas lalo pang lumalala ang karamdaman ni Marie. Base pa sa pagsasalaysay ni Yoli, nagsimula lang ang lahat matapos na mag-igib ng tubig ang kanilang anak doon sa kanilang iniigiban. Mayroong kasing bukal malapit sa kanila at nagmumula ang nasabing tubig mula sa mga ugat na nasa ilalim ng punong kahoy, kung saan yung malapad at mayabong na mga dahon ng nasabing puno ay siya nagsisilbing payong sa munting lawa sa harap nito. Ilang araw nang umiinom ng gamot ang kanilang anak, pero wala pa ring naging pagbabago. At may mga gabi pa nga na nakaririnig sila ng mga ingay na nililika ng iba't ibang uri ng mga hayop, na ang kanilang inaalagaan lang naman ay ilang pirasong native na manok at isang aso. Kung kaya nagtataka sila kung saan galing yung mga hayop na siyang lumilika ng mga ingay. At ang mas lalo pa nilang ikinagulat ay nang minsang silipin ng asawa ni Yoli na si Narding mula sa kanilang bintana yung mga hayop na kanilang naririnig na nasa labas ng kanilang bahay. Pero ni isa sa mga hayop na iyon ay wala siya nakita. Kung kaya doon na sila naghinala. At nang minsang makausap nilang kanilang anak, ay mayroon itong sinabi sa kanila. May isa umanong kakaibang lalaki na nagpupunta sa bahay nila tuwing hating gabi, at tinatabihan umano siya nito sa kanyang pagtulog. At kapag nakatulog na siya ng mahimbing, pagmulat niya ay naroon na siya sa isang lugar na noon lamang niya napuntahan. Isa umano iyong malawak na lungsod na napakaliwanag at kumikinang ang halos lahat ng mga bagay. Ilang beses na raw siyang dinala doon ng lalaki at kinukumbinsi siyang doon na manirahan. Pero palagi siyang tumatanggi dahil ayaw niyang iwan ang kanyang mga magulang at kapatid. Palagi niya kasi silang naaalala, at ito ang dahilan kung kaya hindi siya pumapayag sa alok nung sinasabi niyang lalaki. Pero sabi sa kanya nung lalaki, ito na umano ang bahala sa pamilya ni Marie. Ibibigay daw ng lalaki lahat ng pangangailangan ng mag-anak ni Marie, at kailanman ay hindi na sila muli pang maghihirap. Basta pumayag lang umano siya sa gusto nito na manirahan na kasama ng lalaki doon sa kanila. At pinakita pa kay Marie nung lalaki ang napakaraming mga ginto at mga mamahaling hiyas. Minsan, nang isama siyang muli doon ng lalaki, ay pinaupo si Marie sa isang napakahabang lamesa. Nakaharap niya yung mga nilalang na kauri ng lalaki at inimbitahan siyang kumain.
Ang unang inihain sa kanya ay isang kakanin na itim ang kulay. At dahil hindi siya pamilyar sa nasabing pagkain na iyon, kung kaya hindi siya kumain. Kahit nga tikman man lang ay hindi niya ginawa. Naalala din niya kasi ang bili ng kanyang mga magulang na huwag basta-bastang kakain o iinom kapag nasa labas ng kanilang pamamahay. Kaya kahit anong pilit sa kanya ay talagang tumanggi si Marie at humingi na lang ng paumanhin. Inalok din siya ng iba't ibang uri ng prutas pero tumanggi siya at sinabing siya ay busog pa. Dahil sa mga nalaman ng kanyang mga magulang ay humingi na sila ng tulong sa kamag-anak nilang isang manggagamot. Malakas kasi ang kutob nila na may nagkakagusto sa kanilang anak at ito ay hindi karaniwang tao. Nang dumating ang kanilang kaanak sa bahay nila ay hindi nga sila nagkamali ng kanilang hinala. Kinukursunada nga ang kanilang panganay na anak ng isang engkanto. Pero inamin ng kanilang kamag-anak na manggagamot na hindi magiging madali ang lahat. Dahil hindi umano makukuha sa pakiusap at pag-aalay. Dahil gusto talaga ng engkanto na makuha si Marie. Kaya nang simulan na ang gamutan ay napuno ang buong bahay nila ng mga kababalagang noon pa lamang nila nasaksihan. Tulad na lamang ng pagbabago ng boses ni Marie. Nang sumanib na sa kanya yung engkanto, biglang lumaki ang kanyang tinig at naging garalgal. Nagkaroon din ng mabilis na pagbabago sa kanyang aura. Naging mabalasik ang kanyang mukha. Ang dating maamo mukha ng dalagita ay napalitan ng isang galit na galit at mabangis na aura. Nanlilisik ang kanyang mga mata at napansin nilang kumapal din pati ang kilay nito. Na makalipas pa ang ilang oras ay halos mapuno na ng buhok ang kanyang buong mukha. Nagsasalita din ito sa lengguwaheng noon pa lamang nila narinig sa tanang buhay nila. At napakalakas ni Marie. Nagwawala ito. Kung kaya napilitan silang igapos ito sa kanyang hinihigaan. Awang-awa silang mag-asawa sa nakikitang kalagayan ng kanilang anak. Pero sinabi sa kanila ng kaanak na kailangan nilang gawin iyon kung gusto nilang gumaling si Marie. Kaya ipinaubaya na lang nilang lahat sa kaanak nilang manggagamot. Sa kalagitnaan ng kanilang laban ay napansin nilang natatalo na yung engkanto na gustong kumuha kay Marie. Kaya nabuhayan sila ng loob. Naririnig nila itong nasasaktan at matindi ang kanyang ginagawang mga pagsigaw. Pero nagulat na lang sila nang bigla itong lumakas muli. Bagay na ipinagtaka kahit na manggagamot. Hanggang sa malaman nito na hindi lang pala isa ang sumusuko sa katauhan ni Marie. Dahil humingi ng tulong yung engkanto sa kanyang mga kasama. Mabilis na nag-iba ang ihip ng hangin, maging yung itsura ng paligid. Ang maaliwalas na panahon ay biglang naging makulimlim at parang may paparating na isang malakas na bagyo. Nakita nilang nalagas yung mga dahon ng puno sa labas habang hinahampas ng malakas na hangin yung mga sanga. At nagimbal sila nang makita ang kanilang kaanak na manggagamot na hindi na ito makagalaw pa. Nanigas ito na para bang natalian ng lubid ang buo nitong katawan. At kahit anong pilit nito sa pagpupumiglas ay para bang wala na itong magawa. Hanggang sa narinig nilang muli yung malalakas na dagundong at ingay sa labas na para bang daan-daang baka at kalabaw ang paparating. Pati huri ng kabayo ay kanilang narinig. Pero nang tumingin sila sa labas ay wala naman silang nakita. At makaraan lang ang ilang sandali ay bumuhos na nga ang malakas na ulan. Nakita nila ang nagpabago-bagong anyo ng kanilang anak na si Marie. Katunayan na hindi lamang iisa ang engkantong sumanib dito. At sa angkin nitong lakas ay bigla nilang humulagpos yung tali at tuluyan na itong nakalaya. Pero mas ikinagulat pa nila ang sunod na nangyari.
dahil bigla na lang itong lumutang habang tumatawa ng malakas. Wala nang nagawa silang mag-asawa kundi ang pagmasdan na lamang ang di maipaliwanag na nangyayari sa kanilang anak. At bigla na lang ibinaling ang atensyon nito sa kanila na tila ba sila naman ang pupuntiryahin. Pero bigla nilang narinig ang tinig ng kanilang anak na nagmamakaawa. Nakiusap ito na huwag silang saktan tulad ng ipinangako nito sa kanya. At narinig nila ang pinakamasaklap na pangungusap na ayaw nilang marinig. Papayag nang sumama si Marie, huwag lamang silang saktan. At bigla na lang napuno ng napakaraming uwak ang loob ng kanilang bahay na di nila maipaliwanag kung saan ang galing ang mga ito na nagmumula sa iba't ibang direksyon. Narinig at naramdaman din nila yung mga hayop na mas lalo pang lumakas ang ingay at nagpapaikot-ikot sa gilid ng kanilang bahay. Nang ibaling nilang kanilang paningin kay Marie, ay nakita na lang nila ang kanilang anak na nakalutang na sa hangin, ngunit nakahiga na ang posisyon nito na nakalaylay ang kanyang mga paa at kamay. At kasabay ng pag-alis ng mga nasabing ibon, ay bigla na lang bumagsak ang katawan ng kanilang anak sa higaan nito. Nagmamadali nila itong nilapitan. Napagulgol na lamang ang kanilang ina nang malamang wala ng buhay si Marie, at sa isang iglap ay nanumbalik na sa dati ang paligid. Kinuha na ng tuluyan ang kanilang anak. Labis nilang dinamdam ang pagkawala ni Marie. Nung huli ay tinanggap na lang nila ang nangyari. Kanila na lang inisip na nasa mabuti itong kalagayan, namumuhay ng payapa at may kasaganaan. Makaraan ng 13 araw mula nang mailibing nila si Marie, habang abala nag-iigib ang kanyang mga nakababatang kapatid, ay biglang natigilan ng mga ito dahil nakita nila ang kanilang ate na naglalakad at bigla na lang naglaho doon sa may puno. Nang kanilang ikinuwento sa kanilang mga magulang ang nangyari, kahit paano ay nabawasan ang sakit na kanilang nararamdaman dahil sa pagkawala ng kanilang panganay na anak. Naging tapat naman ang engkanto sa kanyang mga naging pangako. Sunod-sunod na swerte ang dumating sa buhay ng mga naiwan ni Marie. Pero di pa rin iyon sapat pagkat hindi nila kapiling ang kanilang panganay na anak. Ngunit dahil sa kanilang pagmamahal kay Marie, ay iningatan nilang mabuti at hindi sinayang ang lahat ng biyayang dumating sa kanila. Nung huli ay nagpasya silang lisanin na yung dati nilang tinitirahan sa pag-aalala na baka isa pa sa kanilang anak ang kurso na dahin na naman ng engkanto dahil doon sa puno na kanilang iniigiban na isa palang lagusan. Itong sunod naman nating kwento ay nagmula sa isa rin nating tagapakinig na nagpakilalang si Sander. Ayon sa kanya, nakaranas din sila ng isang nakakatakot na karanasan nang minsan magbakasyon sa kanilang bahay ang nakababatang kapatid ng kanyang ina. Hindi nga raw nila lubos sa kalain at wala silang kamalay-malay na mayroon palang aswang sa kanilang lugar. Nalaman lang nila ito nang minsan dumaing ang tiyahin niya na ilang araw pa lang na nasa kanila mula nang ito ay dumating galing ng kanilang probinsya. Malaki na kasi ang tiyan nito at malapit na ang kabuhanan. Kaya nga ito nagpilit at gumawa talaga ng paraan para makaluwas at makapunta sa kanila dahil walang tutulong at mag-aasikaso dito kapag nanganak. Ang problema, hindi naman nila alam na mas malalagay pa pala sa panganib ang sanggol at kapatid ng nanay ni Sander dahil mayroon palang aswang dun sa kanilang lugar. At dahil sa talas ng pang-amoy nito, kung saan napakabango para sa kanyang pang-amoy ang sanggol na nasa sinapupunan kung kaya, nang makahanap ito ng pagkakataon ay kaagad na bumisita sa bahay nila Sander. At yun nga ang dahilan ng pagdaing nito.
Biglang nahilo ang kanyang tiyahin at sumakit ang tiyan. At naramdaman nila na mayroong nasa bubungan. Hanggang sa lumika na nga iyon ang ingay na napakabigat ng paa noon. Lakas loob na lumabas ang nanay ni Sander. Dala ang flashlight at itak ay kanyang nilawan kung itaas ng kanilang bubong. At nagulat siya sa kanyang nakita. Dahil may pusa na naroon. Nakinutuban kaagad ang nanay ni Sander ng hindi maganda. Pagkat napakabigat naman yata ng paa noon para sa isang pusa. Kaya hinala niya, hindi yun isang karaniwang pusa. Iyon ang marahil ang dahilan kung bakit sumasakit ang tiyan ang kanyang kapatid, naisip niya. Nagmamadali siyang pumasok ng kanilang bahay at tinutusan si Sander ay sarang mabuti ang mga bintana at pinto, habang siya naman ay dumiretso sa kanilang kusina at tumagilap ng asin. Kanyang sinabuhay ng asin ang gilid ng kanilang bahay, kabilang na ang mga pasamano ng dingding. At habang ginagawa niya iyon, ay paulit-ulit niyang binibigkas ang mga katagang sibol at pwera aswang. Maya-maya ay biglang nagsalita ang nakababata nitong kapatid at tahasang sinabi sa kanilang mag-ina na mayroon ngang aswang. At ipinaliwanag nito sa kanila kung bakit niya nasabi at nasiguro. Dahil uminit umano yung maliit na medalyon na bigay sa kanya ng biyanang lalaki. Makara ng ilan pang sandali, ay napansin lang na wala na yung ingay doon sa kanilang bubong. Pero hindi sila sigurado kung umalis na ba iyon o sadyang tumigil lang sa paglalakad. At para makasigurado ay iniabot ng kanyang kapatid yung medalyon at sinabihan yung nanay ni Sander na idikit iyon doon sa bubong. At nagulat sila nang biglang may narinig silang malakas na boses na tila ba nagulat din at nasaktan. Pero hindi iyon tunog ng isang pusa. At naramdaman nilang nagmamadali yung bumaba ng kanilang bubungan. Na narinig pa nila yung tunog ng pagbagsak ng mga paa nito sa lupa. Matapos iyon ay umupa na rin yung sakit na nararamdaman ng tiyahin ni Sander. Nang sumunod na araw, habang nagsasampay ng nilaban ang nanay ni Sander at nakaupo naman sa labas ang kanyang tiyahin, ay may napansin silang isang babae. Nakamasi dito sa di kalayuan at tila ba pinagmamasdan sila. Pasimple yung tiningnan ng nanay ni Sander at nakita niya kung gaano kasama ang ginagawang pagtitig nito sa kanyang nakababatang kapatid. Biglang kumabog ang kanyang dibdib. Parang may nagsasabi sa kanya na iyon yung aswang na dumalaw na nagdaang gabi sa kanila. Kaya mabilis siyang sinabihan ng kanyang kapatid na pumasok na kaagad sa loob ng kanilang bahay. Nang nakapasok ng kanyang kapatid ay sumunod na rin siya. Ngunit mabilis siyang tinungo ang kanilang kusina at kaagad na naggayat ng luya. Matapos iyon ay lumabas siyang muli at ibinato ang mga ginayat na luya sa palibot ng kanilang bahay. Lalong-lalo na doon sa kanilang bakuran, sa direksyon kung saan naroon yung babae, na naroon pa rin at masama siyang pinagmamasdan. Hindi naman nagpasindak at nagpatinag ang nanay ni Sander. Paulit-ulit niyang binatuhan ng luya ang direksyon nito, na nang huli nga ay sinasadya na niyang paabutin iyon doon mismo sa lugar kung saan nakatayo yung babae. Hanggang sa kusa na lang rin itong umalis at hindi na rin siguro natagalan pa yung masamang dulot ng luya sa kanya. Kinahaponan, bago pa magsimulang kumalat ang dilim, ay nagpausok ang nanay ni Sander at sinabuyan din ng asin ang kanilang bubungan. Nang mga mag-aalas 10 na ng gabi, ay bigla na lang naging maalinsangan at umalingasaw ang isang napakalansang amoy. Kaya naalerto na kaagad ang nanay at tiyahin ni Sander. Malakas ang hinala nila na naandyan na naman ang kanilang bisita. Dumating na. Pero nabigla silang dalawa nang makita nilang isang pusa na nakapatong na sa kanilang bintana. Pero nagkamali ito sa kanyang naisip na gawin. Dahil tad-tad ng luya at asin ang ibabang bahagi noon. At napatalo na lang yung pusa ng kanyang maramdaman ang epekto noon. At doon na nila mas nakumpirma na aswang nga
At hindi karaniwang pusa ang dumadalaw sa tiyahin ni Sander. Dahil ang tunog na nilikha noon ay hindi na naman huni ang isang pusa. At makailang ulit pa itong nadulas at natumba dahil sa pagmamadali. Dahil bawat matapakan niya ay mayroong pangontra para sa kanya. At yun ang huling pagbisita na ginawa ng pusa. Marahil ay napag-alaman niyang hindi basta-basta yung pinupunteriya niya at hindi niya talaga kaya. At nakita pa nila minsan yung babae sa pamilyan nang minsang mamalengke sila magkapatid. Sa galit ng nanay ni Sander ay dinukot nito ang luyang ginayat pagkat lagi na ito nagbabaon nang malamang may aswang pala sa kanilang lugar. At walang sabi-sabi nitong iniabot yon sa babae na nagulat talaga ito pagkat hindi niya iyon namalayan. Na dinampot talaga ng nanay ni Sander ang isang kamay ng babae at saka iniabot yung hawak niyang ginayat na luya. Kitang-kita nila ang kakaibang naging reaksyon nito. Napansin din nila ang matinding galit sa mukha ng babae bago ito tuluyang lumisan. Yun ang huling pagkakataon na nakita nila yung babae dun sa kanilang lugar. Hinala ng nanay at tiyahin ni Sander ay lumipat na ito ng ibang lugar dahil may nakakaalam na ng kanyang lihim. Magandang gabi po sa iyo, Sir Pipi, at sa inyo pong mga tagapakinig. Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Nonoy. May naging karanasan po ako noon sa aswang at iyan po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Ito po ay totoong nangyari at talaga pong ikinagulat ko at halos hindi pa nga ako makapaniwala. Ipinanganak po ako at lumaki sa probinsya. May mga kwento-kwento na akong naririnig noon tungkol sa mga aswang, lalo na noong mga bata pa kami. Madalas naming naririnig ito sa mga matatanda. Pero hanggang sa mag-13 anyos na ako, ay wala naman akong naranasan patungkol sa mga aswang ni minsan. Kaya nga naisip ko pa noon na baka gawa-gawa lang nila yung mga kwentong iyon para takutin lang kami. Nang sa ganon ay hindi kami magpagabi sa labas at kusa na kaming umuwi ng aming mga bahay bilang mga bata. Nasa ika-4 na baitang pa lang ako noon sa elementarya. Dahil patigil-tigil kasi ako. Pagkat lagi akong kinakatulong ng mga magulang ko sa kanilang mga gawain. Naasahan kasi nila ako sa maraming trabaho, mapabahay man o sa bukid. Kaya sa paaralan namin ay ako yung tumatayong pinakakuya ng mga kaklase ko. Tsaka yung pangangatawang ko kasi ay ibang-iba sa mga kamag-aral ko. Dahil na rin sa batak ako sa mga mabibigat na trabaho. Kumbaga, sa mura ko palang na edad, bato-bato na ako. Kaya marami nga ang nagsasabi noon na baka hindi na raw ako lumaki pa. Minsan, habang nasa paaralan kami, ay isang kaklase namin ang bigla na lang nagsisigaw. Dapit hapon na nung mga oras na yon at naghahanda na nga halos lahat kami para umuwi. Walang tigil sa kakasigaw yung kaklase namin at paulit-ulit na binabanggit yung katagang aswang na kanya raw iyong nakita nang mapasulyap siya sa may bintana. Kaya pati yung iba naming mga kamag-aral ay mga natakot na rin kahit hindi naman nila nakita yung sinasabi ng kaklase namin. Dahil bakas talaga sa mukha nito ang matinding takot. Ako naman noong mga oras na iyon ay kalmado lang. Dahil sa medyo hindi na nga ako naniniwala sa mga aswang
noong mga panahon yon. At isa pa, iba na rin ang katwiran ko tungkol sa mga bagay-bagay. Basta hindi nakita ng sarili ko mga mata, ay hindi ko talaga paniniwalaan yon. Kaya bilang kuya ng mga kaklase ko, ay pinakalma ko sila. Tinulungan ko yung guro namin na noon ay halatang natataranta na rin dahil sa mga naging reaksyon ng mga bata. Sinabihan ko sila na maupo lang muna sa kanya-kanyang upuan. Wala munang lalabas at tumahimik. Ilang beses kong inulit-ulit iyon hanggang sa marinig na nila akong lahat at tumahimik nga sila na parang mga nagsiupo sa kanilang pwesto. Pero kitang-kita ko pa rin ang takot sa mga mukha nila. Kahit pa nga yung mga pinakamakukulit sa kanila ay walang imik at namumulang mga mata na para bang gusto na nilang umiyak. Hawak-hawak naman ng teacher ko yung nagsabing nakita niya yung aswang at kanya itong patuloy na kinakausap. Yung pinag-aaralan pa naman po namin na yon noon ay nag-iisa lang. Isa lang iyong maliit na bahay na maituturing at hanggang ika-4 lang na baitang doon. Kapag nakatapos ka, ay lilipat ka na sa mas malaking paaralan pero mas malayo rin. Ewan ko po kung meron sa inyong mga tagapakinig na naranasan yung sinasabi ko. Medyo bulubundukin po kasi yung sa amin at malayo talaga sa kabiasnan. Kaya po ganon. At yung kinalalagyan po nung nag-iisa naming paaralan na yon ay nakakatakot din naman talaga. Marami ang nagsasabi na may mga nakikita sila doon at mayroon ding mga nagpaparamdam. Di ko lang po matandaan ang eksaktong bilang namin na mga nag-aaral doon. Pero pinakamarami na siguro ang 25. O baka nga wala pa yata kaming 20 noon. At wala kaming mabilis na paraan noon para masabihan ang mga magulang na sunduin nila ang kanilang mga anak. Kaya kinumbinsi na lang namin sila ng aming guro na walang aswang. At pawang imahinasyon lamang iyon ng isa naming kaklase na para naman talaga sa akin ay baka isang uri lang iyon ng hayop at nabigyan lang niya ng ibang interpretasyon ng kanyang makita. Nung huli ay nakumbinsi nga rin namin sila sa tulong na rin mismo ng kaklase namin nagsasabing nakakita. Binawi niya kasi nung huli ang kanyang mga sinabi dahil sa pangungulit na rin namin sa kanya. Kaya umuwi ang marami sa amin na panatag na ang mga kalooban. Pero yung iba ay panay pa rin ang tikit sa akin at ayaw talagang humiwalay. Lalo na yung mga kaklase kong babae na yung iba pa nga ay nakiusap na ihatid ko raw sila mismo sa kanila. Total naman daw ay madadaanan yung papunta sa kanila pauwi sa amin. Dahil sa naawa naman ako kung kaya pinagbigyan ko sila. Ang problema dahil sa ginawa kong iyon ay ako naman ang inabutan ng gabi sa daan at nag-iisa na lang ako. Mag-isa na lang akong naglalakad pauwi sa amin at wala pa naman akong anumang pang-ilaw. Buti na nga lang rin at mayroong buwan nung mga oras na iyon. Kaya ito na nagsilbi kong tanglaw sa daan. Bago po makarating sa amin ay mayroong burol na aakyatin at pagbaba doon ay sa amin na papunta. Pero malayo-layo pa ang tatahakin pababa. Sa may bandang ituktok ng burol po na iyon, Sir Pipi, ay mayroong isang
malaking puno ng tuog. Di ko po alam kung anong katumbas niyan sa Tagalog. Pero kilala po ang punong iyan doon sa amin at marami po niyan doon. Malaki po na uri ng puno. At dito madalas na nagpapahinga yung mga naglalakbay. Ginagawa nilang pahingahan yung paanan noon dahil sa malilim nga. Pero wala akong balak na magpahinga doon noong mga oras na iyon, pagkat nagmamadali na nga rin akong makauwi. At bigla talaga akong natigilan nang malapit ko nang sapitin ang bahaging iyon, pagkat tumambad sa akin ang isang mabalahibong nilalang na may mapupulang mga mata. Noon pa lang ako nakakita ng ganon kalaking hayop sa buong buhay ko. Kaya may pagdududa talaga ako kung hayop pa nga bang talaga na maituturing yung nilalang na aking nakita. Kaya hindi na ako nagpatuloy pa. Pero hindi rin naman ako tumakbo dahil natakot ako na baka pag ginawa ko iyon ay bigla naman ako nitong habulin. Kaya dahan-dahan lang akong umatras at halos ayokong ipalata yung pasimpleng galaw na ginagawa ko. Pero bigla itong umangil ang laki ng bibig nito, na naisip kong isang kagat lang nung nilalang na iyon ay tiyak na may kalalagyan talaga ako. At nang medyo tumagilid ito at dahan-dahang lumapit, ay napansin kong hindi naman pala balot ng balahibo ang buong katawan nito, at nagtataglay ito ng katawan ng isang tao. Kaya lang pala humulma ito na parang isang hayop ay dahil sa kanyang posisyon at paraan ng paglakad. Kaya nung oras ding iyon ay naging malinaw na kaagad sa akin kung ano yung nilalang na humarang sa daraanan ko. Isa iyong aswang. At katulad iyon sa kwento ng lolo ko, kung paano inilarawan ng lolo ko yung sinasabi niyang aswang na kanyang nakasagupa nang minsan siyang dumalo sa sayawan, ay ganon na ganon ang itsura nito. At kinilabutan na talaga ako ng gusto nang mapansin kong may pingas ang kaliwang tenga nito. Kaya agad na akong tumalikod at kumaripas ng takbo. Nang lingunin ko yung aking likuran ay talaga namang kitang-kita ko yung kapal ng alikabok na aking dinaanan. Hindi po sa pagyayabang, sa lugar po kasi namin ay ako na po siguro ang maituturing na pinakamabilis na tumakbo. Lahat po ng sumubok sa bilis ko ay wala pong umubra. Kahit pa po minsan paakyat ng bundok hanggang sa pababa ang tatakbuhin, ay hindi po talaga nila ako matalo-talo. Kaya nang mapansin kong malayo na ako ay saka ako huminto. At wala akong nakitang may sumunod sa akin. Hindi na ako sinundan pa ng aswang. Pero doon na ako umuwi noon sa bahay nila lolo. Naisip ko naman na hindi mag-aalala yung mga magulang ko, pagkat kung minsan ay doon talaga dumediretso at natutulog. Mas malapit-lapit pa kasi iyon ng kaunti kumpara sa bahay namin. At kapag doon ako natutulog ay inahandaan ako nila lolo ng masarap na ulam kahit paano. Panganay kasi nila akong apo at mahal na mahal nila ako. Pagdating ko kanila lolo ay naabutan ko itong umiinom ng tuba. Sa bagay, lagi namang ganon. Dahil yun lang ang libangan ng mga kalalakihan doon sa probinsya namin. Pagdating ng hapon, nagiinuman talaga sila. Pag may pera ay gin, kapag wala, tuba. Matapos kong magbigay galang sa kanila ni lola, ay kanya akong pinainom ng tuba. Sabik na akong ikwento sa kanya yung naranasan ko at yung isang bagay na sigurado akong ikagugulat niya.
Pero sa tuwing gagawin ko iyon, ay sumisingit si Lola at nagtatanong tungkol sa pag-aaral ko o di kaya naman tungkol sa amin doon sa bahay. Kaya lagi na lang akong napuputol at nauudlot. Hanggang sa makahanap na ako ng tiyempo at nagsimula na ako magkwento sa kanila. Nang bigla na namang naputol iyon nang may tumawag sa pangalan ni Lolo. Boses iyon ng isa ring matandang lalaki. Kaya biglang tumayo si Lolo at nilabas yung tumatawag. Sabi pa niya bago lumabas ng kanilang pinto, sigurado daw siya na iyan na yung kumpare niyang balikbayan at bakasyonista. Maya-maya ay nakita ko na sila na nasa bungad ng pinto at masayang nagkukwentuhan. Sabi ng lola ko pagdaan niya sa aking likod, pangatlong gabi na raw nitong pumunta sa bahay nila. Gabi-gabi daw nitong dinadayo si Lolo. Bago ito maupo, ay pinakilala ako ni Lolo sa kanyang bisita. At agad naman itong inilahat yung kanyang kamay. Formang-forma ito at halatang mataas na ang antas ng kanyang pamumuhay. Nang abutin ko ang kanyang kamay, ay bigla akong napaso dahil sa sobrang init noon. Kung kaya, napatitig ako sa kanya at natulala talaga ako. Di ko alam kung gaano katagal na hindi nakakilos. Pagkat nakita ko yung isang tenga nito na pingas. At ngumiti pa ito sa akin ng nakakaloko. Sabay sabing napakabilis daw tumakbo ng apo ng kanyang kababata nang tinutukoy niya ay si Lolo. Nang lolo ko naman ay panay din ng tawa at sinasabing marahil daw ay nagkita na kami. Nang biglang sumagot ay yung kababata niya at sinabing nagkita ng araw kami nang siya ay papunta ng kanila lolo, na ang tinutukoy niya ay yung nangyari kanina. Biglang sumenyas yung kaibigan ni Lolo na para bang sinasabi niya sa akin na wag akong maingay at wag kong ipagsabi ang nalaman ko tungkol sa kanya. At saka pa lang ito naupo. Nang makahugot na ako ng lakas ng loob ay nagtanong ako kay Lolo tungkol sa ikinukwento at ipinagmamalaki niya sa amin ng mga pinsan ko tungkol sa nakasagupa niyang aswang. Diretsa na itong sumagot at walang paligoy-ligoy na sinabing dinagdagan lang niya ang kanyang kwento para magbuka siyang bida. At biglang sumabat sa usapan ng lola ko na sinabing para maging bida hindi sa paningin namin o nino man, kundi maging bida sa paningin niya. Na nung mga panahong iyon pala ay nililigawan ni Lolo si Lola at nagkutsabahan silang magkaibigan. Nagkasundo sila na gagawa ng isang palabas para maging bida ang lolo ko. Nasabi pa nga ng lolo ko kaya raw hindi niya makakalimutan ang nag-iisa niyang pinakamatalik na kaibigan. Dahil kahit malagay pa sa bingit ng kamatayan ang buhay nito, ay kanya iyong ginawa alang-alang sa kanya para sa pag-ibig niya kay Lola. Kaya alam pala nila Lolo at Lola na aswang talaga ito. Pero isa siyang kakaibang aswang. At yung pingas pala ng tenga nito ay mula pa nang siya ay pinanganak at hindi katulad sa kwento ni Lolo na nasugatan raw niya yung aswang, na dahil doon ay panay ang hingi niya ng dispensa sa kaibigan at sinabing gusto lang daw niya aliwin kaming mga apo niya. Napanilang naman ang ngiti ng kanyang kaibigan at sinasabing walang anuman iyon. Na biglang sumagi sa isip ko na may nakarating palang aswang sa ibang bansa dahil sa doon na ito naniniraan sa kanyang mga anak. Nasabi nga ni Lolo kanyang kababata at nagpakasyon lang. At napatunayan ko kung gaano nga ito kabait. Hindi lang dahil sa mga ibinigay niyang material na bagay sa akin at pera, kundi lalong higit
yung mga aral na natutunan niya sa buhay na para sa akin ay masigit pa iyon kaysa sa lahat ng mga ibinigay niya sa akin noon. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.